Noong April 19, 1992, tatlong miyembro ng pamilyang Ewell, si Dale, 59 years old, ang kanyang asawa na si Glee, 56 years old, at ang kanilang anak na si Tiffany, 24 years old, ay binaril at pinatay sa kanilang tahanan sa Fresno. Ang tanging natirang buhay na miyembro ng pamilya Ewell ay si Dana, 21 years old na nagpalipas ng Easter weekend, kasama ang kanyang kasintahan at mga magulang nito. Ang pamilyang Ewell ay kilala at lubos na iginagalang sa komunidad sa loob ng maraming taon. Ang kanilang pagkamatay ay nagdulot ng takot sa buong Fresno. Nagsimulang doblehin ng mga tao ang pag-check sa kanilang mga pintuan tuwing gabi at walang sino mang nakaramdam ng ligtas, lalo na't hindi agad natagpuan ng pulisya ang salarin sa loob ng 3 taon. Ngayon, tatalakayin natin ang kaso ng pagpatay sa pamilyang Ewell at kung paano nauwi sa mga walang kasiguraduhang pag-iimbestiga na sa huli ay bumalik sa isang taong may pinakamalakas na alibay sa lahat. Ngunit bago iyon, kailangan nating malaman kung anong uri ng mga tao ang mga Ewell. Si Dale Allen Ewell ay ipinanganak noong 1932 at hindi nagkaroon ng madaling buhay. Ang kanyang pamilya ay hindi mayaman. Sila ay mga magsasaka sa Ohio. Ang kanyang ama na si Austin Ewell ay ipinanganak at namatay sa Ohio. Si Austin ay hindi mahilig sa paglipat-lipat, mas gusto niyang manatili sa isang lugar. Ngunit si Dale ay may ibang pananaw sa buhay. Mula pa sa simula, nais niyang maging isang taong matagumpay. Siya ay masipag at mapagpursige na ipinanganak sa kasagsagan ng Great Depression at nagbinata sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, kaya't alam niya ang halaga ng pera. Matapos sumali sa US Air Force, nagkaroon ng interes si Dale sa mga eroplano. Nakita niya ang potensyal ng mga ito na nagbagong anyo sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig at nagsimulang baguhin kung paano naglalakbay ang mga tao sa buong mundo. Biglang naging ilang oras na lamang ang pagitan ng mga kontinente imbes na linggo o araw. Nakita ni Dale ang potensyal dito at sinunggaban niya ito. Nagtayo siya ng kumpanyang tinawag na Western Piper Sales Incorporated kung saan nagbebenta siya ng maliliit na eroplano para sa mga pasahero. Naging matagumpay ang negosyo na nagdala kay Dale ng kayamanang hindi pa niya nararanasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nakalimutan ni Dale ang kanyang payak na simula. Nanatili siyang matipid at nag-ipon para sa bagay na talagang mahalaga, ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ang lahat ng kayamanang ito ay nagkaroon ng epekto sa kanyang buhay. Naging isa siyang napakainit na bachelor, kaya't nagawa niyang ligawan si Glee Mitchell, isang tagapagmana ng malaking yaman mula sa langis. Ngunit hindi pera ang nagdala sa kanila sa isa't isa. Kung meron man, ang pera ang nag-alis ng malaking hadlang dahil pareho nilang alam na hindi nila kailangan ng isa't isa para lamang maging marangya ang kanilang pamumuhay. Nakita ni Dale kay Glee ang isang mabait at mapagbigay na tao na naglaan ng kanyang buhay sa kawanggawa at isang buhay na puno ng aksyon. Nagtrabaho si Glee bilang Spanish translator para sa CIA at naging bahagi ng State Bar of California, kung saan tumulong siya sa pagsusuri ng mga prospective judges. Bagamat si Glee ay nagmula sa mayamang pamilya, ginamit niya ang kanyang impluwensya para sa kabutihan. Para kay Glee naman, nakita niya kay Dale ang kabutihang loob at pagiging self-made man. Si Dale ay isang provider na karamihan sa mga kilala niyang lalaki na minana ang kanilang yaman ay pinapangarap lamang. Noong 1961, nang si Dale ay 29 years old at si Glee ay 26, sila ay nag-isang dibdib. Patuloy na lumago ang kanilang kayamanan, ngunit hindi ito makikita sa kanilang itsura o pamumuhay. Hindi sila mahilig magpakitang gilas o bumili ng mamahaling bagay. Ang tanging bagay na handa nilang paggastusan ay ang kanilang pamilya, partikular na ang kanilang mga anak. Noong 1967, ipinanganak ang kanilang unang anak na si Tiffany. 3 taon ang lumipas, nagkaroon sila ng anak na lalaki na pinangalanang Dana. Biglang nagbago ang pananaw ni Dale at Glee sa pag-iipon. Nais nilang bigyan ng kanilang mga anak ng pinakamagandang buhay at handa silang maglaan ng pera upang magawa ito.
Nakuha ni Dana at Tiffany ang halos lahat ng kanilang hinangad sa abot ng makakaya ng kanilang magulang. Noong dekada 90, umabot ang halaga ng kanilang yaman ng humigit kumulang 7 o 8 milyong dolyar, nakatumbas ng higit sa 19 na milyong dolyar ngayong 2025. Ginamit nila ang perang ito upang masiguradong nagsusuot sina Dana at Tiffany ng mga designer clothes, nag-aaral sa pinakamahusay na mga paaralan at handa para sa tagumpay. Si Dale ay determinado na bigyan ang kanyang mga anak ng buhay na hindi niya naranasan. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang kahirapan ng kanyang kabataan at ayaw niyang maranasan ng kanyang mga anak ang ganitong kalagayan. Hindi lang ito tungkol sa mga designer clothes at luxury cars. Naglaan din sila ng malaking college funds upang masiguro na sina Dana at Tiffany ay hindi haharap sa utang sa student loan sa hinaharap. Si Tiffany ay tila nakayanan ang lahat ng ito ng maayos. Hindi niya iniisip na mas magaling siya kaysa sa iba at alam niyang swerte siya sa kanyang pamumuhay. Si Dana, sa kabilang banda, ay hindi gaanong mapagpakumbaba. Simula pagkabata, gusto ni Dana na malaman ng lahat kung gaano siya kayaman. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, obsessed siya sa status at kayamanan at madalas niyang sinasabi na nais niyang maging self-made multi-millionaire bago siya mag-25. Maaring isipin na gusto lamang niyang tularan ang kanyang amang si Dale. Naging mayaman si Dale bago siya mag-25 years old at malinaw na nais ni Dana na sundan ang yapak ng kanyang ama. Ngunit hindi napagtanto ni Dana na lahat ng nakamit ni Dale ay bunga ng pagsusumikap at hindi lang basta ibinigay sa kanya. Nakamit ni Dale ang kanyang kayamanan mula sa pagtatayo ng isang matagumpay na negosyo at matatalinong pamumuhunan sa stock market. Si Dana naman, tila nais ang lahat ng pagkilala at respeto na dala ng tagumpay, ngunit hindi handang magtrabaho para rito. Kaya't nagsimula siyang maghabi ng mga kasinungalingan na tila nawala na siya sa realidad. Matapos magtapos sa San Joaquin Memorial High School noong 1989, nag-aral si Dana sa Santa Clara University, kung saan siya nag-major sa finance. Nais niyang maging investment banker, marahil dahil inakala niyang ito ang pinakamadaling paraan para makamit ang malaking kayamanan. Ngunit hindi siya nasiyahan sa pangako ng hinaharap na kayamanan. Hindi sapat sa kanya ang makapag-aral sa kolehiyo nang hindi nag-aalala tungkol sa pera, mga mamahaling damit na suot niya, at ang magarang kotse na minamaneho niya. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang ama. Hindi lang nais ni Dana ng magagandang bagay. Nais niyang makita bilang isang taong may kakayahang bumili ng mga magagandang bagay. Ayaw niyang malaman ng iba na siya ay isang spoiled na bata. Kaya't nagsimula siyang magsinungaling tungkol sa kanyang buhay. Sinabi niya na siya ay isang may-ari ng negosyo at isang bihasang stock market investor. At ipinakilala niya ang sarili na parang ang kanyang ama. Walang nakakaalam na nakatira pa rin siya sa kanyang mga magulang o na wala siyang trabaho. Sa mata ng kanyang mga kaibigan, si Dana Ewell ay isang mayamang tao at ginagastos niya ang kanyang pera para mapanatili ang imaheng ito. Isinasama niya ang kanyang mga kaibigan sa mga mamahaling restaurant. Binibigyan sila ng magagarang regalo sa kanilang kaarawan at sinusuportahan ang kanilang mga party tuwing may pagkakataon. Ngunit ang pinakamalaking tatanggap ng tinatawag na self-made wealth ni Dana ay ang kanyang kasintahan na si Monica Zent, na sinimulan niyang ligawan noong huling bahagi ng 1991. Si Monica ay isang magandang babae na nag-aaral sa law school, ngunit marahil hindi iyon ang dahilan kung bakit siya niligawan ni Dana. Hindi alam ng karamihan noon, ngunit mataas ang posibilidad na sinimulan ni Dana ang pakikipagrelasyon kay Monica dahil sa kanyang ama na isang FBI agent. Bakit mahalaga kay Dana na ang ama ni Monica ay isang FBI agent? Magiging malinaw ang lahat ng ito kapag nalaman natin ang insidente na pumatay sa bawat miyembro ng pamilyang Ewell maliban kay Dana. Sa ngayon, tila isang normal na magkasintahan sina Dana at Monica, bagamat may malaking pagkakaiba sa kanilang mga impluwensya. Patuloy na nagpapanggap si Dana bilang isang mayamang negosyante at ang kanyang kasintahan na si Monica ay nakatanggap ng maraming benepisyo. Ayon sa ilang ulat,
Pinapaaral ni Dana si Monica sa kolehiyo kahit na maaaring hindi naman ito kailangan dahil kayang-kaya ng ama ni Monica na isang FBI agent na bayaran ang mga gastusin. Malamang ay nais lamang ni Dana na magmukhang mapagbigay. Isang lokal na mamamahayag ang nakarinig ng di umano'y tagumpay ni Dana at nagsulat ng artikulo tungkol sa kanya na naging tanyag at nalaman pa ng kanyang mga magulang. Napansin ni Dale na nagpapanggap ang kanyang anak bilang siya upang magpahanga ng ibang tao. Napagtanto rin niyang hindi alam ng anak ang tungkol sa pera maliban sa paggastos nito. Dahil dito, binago ni Dale ang kanyang plano sa pamana. Isang bagay na malalaman lamang ni Dana makalipas ang ilang buwan. Kumalat ang mga chismis sa pamilyang Ewell na ang pagbabago ni Dale sa kanyang plano ay nangangahulugang ititigil na ang suporta kay Dana pagkatapos niyang makapagtapos ng kolehiyo. Nang marinig ito ni Dana, napagtanto niyang maaaring hindi na siya magpatuloy sa kanyang marangyang pamumuhay, kaya't nagsimula siyang magplano ng marahas na paraan upang makuha ang iniisip niyang nararapat sa kanya. Bagamat walang eksaktong timeline, ipinapakita ng mga court records na nagpasya si Dana Ewell na patayin ang kanyang mga magulang noong summer ng 1991. Bago pa siya nakipag-date kay Monica, mayroon siyang malaking social group. Isa sa mga miyembro ng grupong ito ay si Joel Radovich na tulad ni Dana ay nangangarap maging mayaman. Bagamat wala siyang milyonaryong ama, humanga siya kay Dana dahil sa kanyang kaakit-akit na personalidad. Hindi tulad ni Dana, si Radovich ay introverted at kulang sa social skills. Wala rin siyang mga koneksyon na makakatulong sa kanyang pangarap na maging milyonaryo. Maaaring ito ang dahilan kung bakit nais niyang tulungan si Dana. Bagamat hindi malinaw ang eksaktong detalye, sigurado na humingi ng tulong si Dana kay Radovich sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Gusto niyang alisin sila sa eksena upang masiguradong mamanahin niya ang kanilang mga milyon. Ngunit may problema. Kailangan niyang hatiin ang mana sa kanyang kapatid na babae. Bagamat sapat na ang halaga upang gawing mayaman sila habang buhay, nais ni Dana na mapasa kanya ang lahat. Sa ngayon, alam lamang niya na kailangan niyang patayin ang kanyang mga magulang, ngunit kailan at paano ay hindi pa natutukoy. Pumayag si Radovich na siya ang papatay, marahil pinangakuan ng malaking bayad ng kanyang mayamang kaibigan. Noong summer ng 1991, ipinapakita ng mga record na nagsimula ng mag-research si Radovich kung paano gumawa ng homemade silencer at nagtatanong kung saan makakabili ng baril. Si Dana, sa kabilang banda, ay hindi maglalaro ng direktang papel sa pagpatay sa kanyang pamilya. Nakahanda na ang kanyang alibi mula nang magsimula siyang makipag-date kay Monica. Sa kalaunan, nagkasundo sina Dana at Radovich na gawin ang krimen sa Easter Sunday, kung kailan babalik ang pamilya mula sa kanilang taunang beach trip. Plano ni Dana na bumisita sa mga magulang ni Monica noong Easter na iyon. Ang timing ay perpekto dahil masasabi niyang nasa bahay siya ng isang literal na FBI agent noong nangyari ang pagpatay. Noong Easter weekend ng 1992, nagtungo sina Dale, Glee at Tiffany sa isang beach house na pag-aari nila, ilang oras ang layo mula sa Fresno. Naglaro sila ng tennis, naglakad sa tabing dagat, at nag-enjoy sa isa't isa. Nagdesisyon si Dale na mag-fly pa uwi kinabukasan habang sina Glee at Tiffany ay nag-drive. Pagdating ni Glee at Tiffany bago si Dale, hindi nila alam na nagtatago si Radovich sa loob ng bahay. Nakabili na siya ng baril at marahil binigyan siya ni Ewell ng susi ng bahay. Ayon sa ilang ulat, nagahit ng lahat ng buhok sa kanyang katawan si Radovich at hindi nagbanyo upang hindi mag-iwan ng DNA evidence. Pagpasok ni Glee at Tiffany sa bahay, binaril sila ni Radovich at agad na napatay. Si Glee ay binaril ng 4 na beses habang si Tiffany ay 1 beses lamang. Hanggang ngayon, hindi alam kung bakit binaril ng maraming beses si Glee. May espesyal na galit ba si Radovich sa kanya? Maaaring nagkakilala na sila ni Glee at Dale at minsang nanatili sa kanilang bahay si Radovich. Ngunit mayroon pang isang target si Radovich. Pagdating ni Dale, marahil hindi na niya nakita ang mga patay na katawan ng kanyang asawa at anak sa sahig. Mabilis at tahimik ang putok ng baril dahil matagumpay na nakagawa si Radovich ng silencer. Patay na ang lahat ng miyembro ng pamilya at natapos na ang bahagi ni Radovich sa plano.
Iniwan niya ang mga bangkay sa bahay at umalis, habang si Dana ay naghahanda para sa kanyang alibay. Matapos ang Easter weekend, sinubukan ni Dana na tawagan ang kanilang bahay, fully aware na patay na ang lahat ng nasa loob. Ginawa niya ito upang patibayin ang kanyang alibay. Kalaunan, sinabi niya sa ama ni Monica na nag-aalala siya sa kanyang mga magulang. Lahat ng sinabi at ginawa niya sa mga araw na iyon ay isinagawa upang magmukhang inosente siya at halos nagtagumpay siya. Kinaumagahan ng 9:00, dumating ang katulong ng pamilya Ewell na si Juanita Avenita at natuklasan ang nakakagulat na tanawin. Tumawag siya sa pulisya na agad na dumating at nagsimula ng investigasyon sa malinaw na kaso ng pagpatay. Nakakita sila ng ilang ebidensya, kabilang ang ilang nawawalang 9mm rounds mula sa isang kahon na binili ni Dale noong 70s at kakaibang yellow fiber sa mga bala na natagpuan sa katawan ni Glee. Ngunit ang pinakakakaibang bagay sa crime scene ay ang kawalan ng DNA evidence ng suspect. Nagawa ni Radovchich ang kanyang trabaho ng mahusay. Hindi nagtagal, sinimulan ng pulisya ang pagtingin kay Dana Ewell bilang isang person of interest sa kaso. Ayon sa isang detective na inatasan sa kaso, may kakaibang pakiramdam siya tungkol kay Dana nang makita niya ito sa crime scene. Mas interesado si Dana sa paglilinis kaysa sa ipinakitang emosyonal na reaksyon sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Ang pag-uugali ni Dana pagkatapos ng mga pagpatay ay lalong naging kahina-hinala. Hindi siya tumigil sa pagtatanong tungkol sa testamento ng kanyang ama. Natanggap ng kanyang tiyuhin ang testamento at ipinaalam kay Dana na walang partikular na plano sa libing ang kanyang ama. Kahit sa harap ng mahirap na desisyong ito, pera pa rin ang iniisip ni Dana. Ibinigay ng kanyang tiyuhin ang masamang balita. Hindi siya magiging biglang mayaman tulad ng kanyang inaakala. Tatanggap lamang si Dana ng ilang daang libong dolyar mula sa life insurance ng kanyang mga magulang, ngunit ang $1,000,000 na halaga ng kanyang ama ay hindi niya makukuha agad. Ayon sa plano ni Dale, ang buong yaman ay ilalagay sa isang trust at makakatanggap lamang si Dana ng pera para sa mga pangunahing gastusin at pag-aaral sa kolehiyo. Sa edad na 25, tatanggapin ni Dana ang kita mula sa kanyang mana, ngunit hindi niya ma-access ang buong halaga hanggang sa siya ay mag-35 years old. Ang plano ni Dale ay malinaw na upang turuan si Dana ng halaga ng pera. Alam niyang kung matatanggap ni Dana ang buong halaga, agad nitong ipagbibili ang kumpanya at uubusin ang buong kayamanan ng kanyang ama nang hindi man lang nagtatrabaho. Ang plano na ito ay magbibigay pa rin kay Dana ng mas malaking swerte kaysa sa karaniwang American, ngunit hindi iyon ang tingin ni Dana. Sa halip, nang malaman niyang kailangan niyang magtiis sa pagkakaroon ng mga gastusin lamang at ang $300,000 insurance payout, lumabas ang kanyang ugaling spoiled brat. Ayon sa ulat, nagwala siya, binuwal ang isang mesa, at sinigawan ang kanyang tiyuhin, nagtatanong kung bakit ginawa iyon ng kanyang ama. Inabot ng 3 taon bago nakabuo ng tamang kaso ang pulisya laban kina Dana at Radovchich. Napansin ng mga detective na madalas silang gumamit ng payphones at pag-iingat upang hindi sila marinig o mai-record. Si Radovchich ay nakita ring bahagyang nakahubad sa labas ng tahanan ng pamilya Ewell ilang buwan matapos ang pagpatay. Ayon sa ulat, nakatira siya sa master bedroom at tila ayos lang ito sa kanyang mga kaibigan. Isang detective na may suot na wire ang lumapit kay Radovchich habang nasa payphone at nai-record siyang nagsasabing walang ebidensya ang mga investigador at sinusubukan nilang hulihin si Dana sa isang kasinungalingan. Napansin din ng mga investigador na tinatawag ni Radovchich at Dana ang pagpatay bilang three-shirt deal, isang hindi maayos na coded message na madaling na-track ng mga investigador. Noong March 2, 1995, inaresto sina Dana at Radovchich at kinasuhan ng pagpatay. Nahatulan sila sa lahat ng kaso noong May 1998 at sinimula ng mga prosecutor ang pag-push para sa death penalty. Ngunit dahil hindi nagkasundo ang hurado, nakaligtas ang dalawa at tumanggap ng life sentences na walang parol. Sa kasalukuyan, si Dana ay ginugugol ang natitirang araw ng kanyang buhay
sa protective custody sa California State Prison. Nahanap niya ang relihiyon at nagsimulang makilahok sa isang prison pen pal program. Sa kanyang bio, inamin niyang gumawa siya ng mga kakilakilabot na bagay, ngunit tila pinatawad na niya ang sarili kahit na inaamin niya ang kanyang pagkakasala. Naniniwala rin siyang karapat-dapat siyang mapalaya kaya't humiling siya ng presidential pardon noong January 2022. Wala pang bagong impormasyon tungkol sa kanyang kaso mula noon. Samantala, si Radovsich ay nasa Mule Creek State Prison pa rin. Hindi tulad ng kanyang co-conspirator na natili siyang low profile. Malamang na ang pagpatay sa 3 inosenteng tao ay patuloy na bumabagabag sa kanyang konsensya. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Army Love SB19, Binwa M9L, Cucumber Amber, Hazy Loyola, Josefina Mercado, Lizelle Villones. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.